Yang One galit na galit sa PSP at gusto nang ipalabas ang video ng Mot vs Six Threat. At J Skills pinaliwanag kung bakit si Six Threat ang panalo para sa kanya. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutang mag-like and subscribe sa video na to para sa marami pang video. Maraming salamat. Isa nga sa mga MC na nakilala dahil sa PSP si Yang One at naging usap-usapan nga ang battle nito kay Saki dahil isang member ng Dunggalo na kinabibilangan nito ni Six Threat, kaya hindi pa rin makapaniwala si Yang One kung bakit natalo si Six Threat sa laban nila ni Mot. Ito ay parang Yang One versus Luni ng konti. Dating small time na dealer ng chonky na to sa barya-barya na shoot sa oblo na parang promdi. Pa-impress ka kay Luni. Pamangking ka ni Med Bisaya. Buti na lang nagkaayos silang dalawa, no? Kung hindi, wala ka sana. Kasi sino ba si Saki? Yung champion ni Luni? Yung tinalo ni Sak? Tinalo ni K-Ram? Tinalo ka ni Don Pao? Tinalo ka ni JD? Tinalo ka ni Lanceta? Tinalo ka ni Pistol? Tinalo ka ng tinalo? Okay ka lang, tol? Sigaw ka ng sigaw para kang abnormal. Tangina mo, hinahanap ka na ni Foreman! Sa totoo lang, masaya ako na ikaw ang opponent. Kahit mukhang galing ka sa imbornal. Kasi sawa na akong murahin ka sa comment, mas trip ko ng murahin ka sa personal! Tangina mo! Inurin. Babakbakan kita dito. Bouncers! Pag hindi nyo yun to, sasapakin ko to. Huwag kang sasalita pag rounds ko. Huwag mong patunayang Dunggalo ka. At sa ibang balita naman, J Skills pinaliwanag kung bakit panalo si Six Threat para sa kanya. Kakagaling lang natin sa malupit na bakbakan doon nakarang final sa PSP, pangil sa pangil. Ganda ng laban, sobra sakit sa ulo. Hirap, pero still, congratulations sa dalawa na yun. At lalo na kay Mot, yan, ang ating first ever pangil sa pangil, matirang mayaman champion. Yan, congratulations kay Mot. Mot or Six Threat? Saan lumamang si Mot, palagay mo, Kois, at na-domina niya si Six Threat? Well, actually, hindi naman totally overall 100% dominant. Kasi halos balance na balance lang. Sobrang dikit. Sobrang dikit ng laban na yon. Pagdating sa setup, sa punchline, sa delivery, lakas, sa crowd control, sobrang parehas na parehas. Siguro ang score na binigay ko sa kanila is yung isa out of 10, siguro binigyan ko sila ng halos parehas na 9.5. Nagkatalo lang talaga siguro sa dulo. Siguro ganito kalit na edge lang talaga. Sino binoto ko? Yan, okay. Well, sa round 1, sobrang lakas ng round 1 dahil siyempre galing sa ribat. Ang round 1 ko, binigay kong boto talaga yan kay Mot. Yan, kay Mot sa round 1. Then sa round 2, binigay ko yung boto ko kay Six Threat. Siguro for such things na sa pagkakapanood ko, anong time na yan sa pagkakapanood ko. Ayan. Then sa round 3, dahil sa kumbaga minimal lang naman, konting-konting diferensya lang naman dahil nagkaroon ng slight na slip up si Mot sa round 3.
Pero kumbaga kasi finalist yun eh. Finalist yun eh. Kumbaga lahat yun, every single lines or mistake is nagka-count yun eh. Kasi finalist yun eh. At the same time, nasa tournament pa. So dahil sa kapirasong slip up na yun ni Mot, siguro konting-konti lang. Pero good thing is nai-recover naman ni Mot yun. Pero dahil naman sa linis naman ng round 3 naman ni Sixth Threat, so binigay ko yung round 3 ko na yun kay Sixth Threat. Yun, so 2-1, yan. Round 1 kay Mot, round 2 kay Sixth Threat, then round 3 kay Sixth Threat, yan. Ang boto ko yun. Pero still, parehas na parehas. Deserve nila kahit sino manalo sa dalawa na yun. Then, siyempre, out of 9 judges, siyempre, magkakaiba ng ng perspectives ng mga judges. Kaya sabi ko nga, kahit kanino mapunta yung panalo na yun, yan. Pero sa akin, napansin yun, di ako nagpo-post o nagko-comment kasi sobrang satisfied naman ako sa performance nila. Sobrang galing parehas, wala. Sobrang epic yun. Taas kamay ako ron, sobrang galing. Ganda ng laban na yan. Kumbaga, for me as one of the judges is sobrang hirap talaga, sobrang hirap. Kaya wala akong masyado na take down notes kasi talagang in-enjoy ko talaga yung laban. Kung walang stumble si Mot, Kuy, Sixth Threat pa rin ba boto mo, Kuy? Hindi natin masabi kasi ko nga sa inyo, hindi ako dumidepende most of the time sa track or sa journey nila sa buong tournament. Lagi akong bumabase sa mismong actual, yung kapagay ng mismong performance nila. Yan. Kayo mga tol, ano masasabi nyo? Paki-comment below naman mga opinion nyo. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para sa maraming video. Maraming salamat!